Earth signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw na ito. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais naman pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Ray. So we have distant horizons. Pwedeng lumalayo ba kayo? Or meron ba kayong iniisip na nasa malayo ngayon? Earth signs or malayo kayo sa inyong family. Yan po, na homesick yung iba sa inyo. Gustong-gusto nyo nang umuwi. Gustong-gusto nyo na makita yung inyong family, yung inyong mga anak. We have marriage. Okay. So, yung iba sa inyo pwedeng nakapangasawa ng foreigner o kaya naman ng Pilipino na naka-base sa ibang bansa. Or could be, kung hindi sa ibang bansa ito, pwedeng sa ibang lugar lang dito sa Pinas. So, malayo kayo sa inyong family. So, may namimiss nga po talaga kayo dito. We have great fortune. Aba, mukhang match yung energy ninyo. False person. Okay. Meron dito okay. It's either yung iba sa inyo, Taurus, Virgo, Capricorn, hindi pa kayo nakikita ng taong to, pero nagyayaya na kaagad sa inyo ng kasal. So, red flag po yan. Wait lang. Ayan, pasensya na po. Red flag yun eh. Yung hindi pa nga kayo nagkikita, nagyayaya na yung isang tao na magpakasal. O yung iba naman sa inyo, kakamit nyo lang nung taong yun, niyayaya na kayo kaagad na magpakasal. Ayan. So, in a way, that is a red flag. Kasi pwedeng, we have false person. So, mukhang meron dito na pangakuan kayo ng kung ano-ano. Earth signs. Ayan. So, tignan ninyo. I mean, yung pinangako sa inyo, tapos yung expectations ninyo, pwedeng hindi yun yung ma-meet ninyo. Kaya meron dito kung yung iba naman sa inyo, kung nakapangasawa na nga po kayo ng ibang lahi. Ayun, yung mga pinangako nila sa inyo, ayun, hindi talaga yon yung naranasan po ninyo. Kaya meron dito, parang gusto nyo nang lumayo. Hindi dahil sa hindi nyo mahala, pero kasi, yun, parang nakikita mo na, or na-realize mo, ibig sabihin, umpisa pa lang, niloloko na ako ng tao na to. Niloloko na niya ako. So, yan, yung iba gusto nyo lumayo, or gusto ninyo, bumalik na lang dito sa Pinas, dito mamuhay, ganyan. Yung iba lang naman po sa inyo. Pero ayan, may ganyang energy akong nakikita dito. So, tignan natin kung ano pa yung mensahe. What is distant horizon? So, iba naman po sa inyo, pwede naman kasi na ito ay hindi about sa marriage. Hindi to about sa family. Pwedeng yung marriage kasi na to, this is a contract. So, pwedeng ito po ay pagdating sa trabaho. Okay, nagets ko na. Sa career nga, ito yung iba sa inyo. Kasi di naman lahat, di ba, may asawa. Hindi naman lahat, meron kayong kausap na ibang lahi. So, more on, ito po ay sa career ninyo. So, may nangako yata sa inyo dito. Natutulungan talaga kayo. Could be an agency, a third party, a person. Ayan, pwedeng kakilala ninyo. Maganda yung reputation ng tao na yon. Mapera. Kaya, feel mo dito na hindi ka talaga lulukuhin. Ayun. So, yun. Pero naloko yung iba sa inyo. Mukhang hindi nyo na mahagilap yung taong to. Pwedeng nagpakalayo-layo na. Meron din ako nakikita dito, nagbago ng pangalan. Para maiwasan po kayo. Distant horizons, we have the clouds. So, nagkakaroon na kayo dito ng doubts, ng confusion sa mga nangyayari sa life ninyo ngayon. Or ngayong araw, ayan, napapaisip talaga kayo dito. What is marriage? The coffin. Okay, so may endings dito. The lilies. Ayan po. So, mukhang magkakausap naman kayo nung tao na to. Kaya lang kasi yung pinangako niya sa'yo, pwedeng hindi na talaga siya ma-meet. Ayan. So, pwedeng nagka-problema. Yes. Pwedeng nagka-problema din yung taong to. Kaya lang ayaw niyang sabihin sa'yo talaga yung reason bakit ba hindi na matutuloy yung usapan ninyo. Nahihirapan siya ngayon, no? Or pwedeng ikaw nga tong nahihirapan, naguguluhan. Kasi pwedeng naglabas ka talaga ng malaking pera dito. Tapos ngayon, hindi mo na yan mabawi. Nahihirapan ka ng kuhanin. Kasi pwedeng nagastos na po. Nung pinagbigyan mo, yung pera. Na dapat pang placement fee mo ba? Pang aalis mo ba?
So, medyo mag-iingat po talaga. Hindi medyo, mag-iingat talaga kayo sa mga ganyan. Ayan, no? Pwedeng iba po kasi sa inyo sa social media nyo lang nakausap yung taong to, or could be friends of friends. Pwedeng yung iba, hindi nyo po talaga ito directly or personal nakakilala. Tignan natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po natin. Mensahe pa po natin, spirit guide for earth signs. Pagdating sa work, check natin. So, para sa mga may trabaho, we have release. Endings that lead to new beginnings. The need to release situation or people that hold you back, spiritual transformation. Yan, so no longer serves you itong ano na to, itong trabaho po ninyo, itong career ninyo. So wala na kayong satisfaction dyan. Feeling ninyo kahit malaki yung sinisweldo ninyo, wala kayong peace of mind. Nagugula na nga po yung iba sa inyo, ayan no. So may shifting na mangyayari, big shift ito pagdating sa career mo. Yan. So meron kang papakawalan, yan po yung iba sa inyo, pwedeng mag-for good na kayo dito sa atin, or babalik na kayo ng province nyo ba, ganyan. So, mukhang meron kayong babalikan po dito. Ayan, meron pa kayong mga unfinished business. Pero ito, mukhang meron na dito, hindi na magre-renew ng kontrata. So, nasa sa inyo po yan, pero yun yung pinapakita kasi dito. Maring hindi yan agad-agad mangyayari sa life ninyo, pero pwedeng na pag-iisip-isip nyo na po. Meron tayo ditong Page of Pentacles pagdating naman sa inyong negosyo. So, mukhang meron kayo ditong pinag-aaralan. Ano ba? May tinetest ba kayo na something? I mean, na products. Ayan po, bago nyo ilabas sa market. So, time to get to work. An excellent opportunity presents itself. So, yan. Meron kayong madidiscover na pwedeng makapagpa-boost po ng inyong, hindi ng confidence. O pwede rin, pero mas more on ng inyong business. Ayan po, pinag-aaralan nyo. Pag-aralan nyo talaga, do research about it. Yan o. Pwedeng may nag-aalok sa inyo dito ng help. Pero tignan mo kung credible ba or may integrity ba yung tao na yon. What is King of this is Queen pala. Queen of Swords. Pagdating naman sa money. Ayan. So medyo nagiging kayo dito, judgmental yung iba sa inyo. I mean, you're using your judgment pagdating sa isang bagay. Ayan, so nagiging matanong talaga kayo. Pwedeng ito pagdating sa asawa mo, saan niya ba ginagastos yung pera, or saan ba napupunta yung pera niya, pwedeng hindi kayo binibigyan, earth sign, so naghahanap po kayo dito. Sabi kasi dito ito, si Queen at saka si King of Swords kasi pwedeng divorce yan, or unmarried. Ayan, so yung iba sa inyo pwedeng naghiwalay ba kayo ng asawa mo dahil sa pera o dahil nga dun sa mga pinangako niya na wala naman pala, na hindi naman pala mangyayari. So kasi parang yung iba sa inyo nagoyo kayo dito. Yun yung term. Sorry for the term, pero yun yung lumabas sa bibig ko at yun yung na-pick up ko kasi. Kaya yun. Alam niyo yun. Kaya mag-isip-isip talaga kayo kasi ang marriage hindi naman yan, sabi nga, hindi yan kanin pag mainit, 'di ba? Napaso ka, luluwa mo hindi. So, mag-isip-isip kayo dito. Kahit ano pang lahi yan, kahit kalahi natin, mag-isip-isip po kayo. Ayan. So, pwede rin naman na madami kayong gastusin ngayon. Yan. So, meron dito, kunwari, kapatid mo gumastos. Or ikaw pala gumastos. Yung kapatid mo, gusto din niya, ayan, gusto niya pantay kayo. Gusto din niya na gagastos din siya. So, pwedeng nahihirapan yung parents ninyo dito. Kasi, yun nga, para walang lamangan, walang masabi na may favoritism. So, pwede earth signs na lahat talaga binibigay sa inyo ng parents ninyo. Kaya lang, nai-stress sila dito. Or baliktad, baka kayo itong nai-stress kasi lahat talaga binibigay ninyo sa inyong mga anak. Tignan natin. So, meron dito, pwedeng nang i-spoiled. Meron tayo ditong the moon, o diba, may tinatago talaga, may sinisikreto sa inyo yung person ninyo. Pwedeng yan po ay sa kanyang sexuality, earth signs. Meron dito, pwedeng sa kanyang status in life, ayan. Pwedeng doon. Sabi ko nga sa inyo, niloloko yung iba sa inyo, nagoyo yung iba sa inyo. So, yan, may tinatago sa inyo yung person ninyo. Nararamdaman nyo yan. Hindi nyo lang siguro sinasabi sa kanila kasi ayaw ninyo na mag-away kayo dito. Nag-worry talaga yung iba sa inyo and may takot kayo na nararamdaman. Kaya din hindi ninyo ina-address yung na-feel at yung nanonotice ninyo.
May kakaiba kayong nanonotice sa inyong person. Tignan natin. So, maybe you really love this person, kaya tinatanggap mo na lang talaga kung ano siya, kahit wala nang pali-paliwanag. Gratitude list. Ayan po. So, be thankful. Yan po yung gawin niyo para mas maka-attract pa kayo ng mga marami pang blessings in life. So, count your blessings always. Hindi man yan malaki, pero, ayan po, blessing pa rin yan. Kaya, i-count nyo po yung blessings. Be grateful sa lahat ng mga nare-receive po ninyo. Tignan natin ano naman yung blessing na pwede mong ma-receive ngayon. Blessing po na pwedeng ma-receive ni Earth Signs, Spirit Guide. Mayroon tayo ditong a blessing to find your way. Ayan. So, paraan ito, di ba? Makakahanap kayo ng paraan para ma-solve yung problems ninyo. Baka meron nga dito gusto nang umuwi. So, ito, naghahanap kayo ng paraan, ng solusyon sa inyong mga problema. Mahahanap nyo daw yan, sabi ni Universe. Ayan. Always use your heart chakra. I mean, your heart chakra, not your heart chakra. But your heart sa mga decisions na gagawin ninyo ngayong araw na ito. Kasi pwedeng nabibigla lang kayo. Meron dito, nabibigla lang kayo sa mga decisions ninyo. So, think it through. Ramdamin ninyo, ano ba itong decision ninyo? Tama ba ito or hindi? Use also your intuition. 36, 3, 26, 8. We have number 24. Ayan po yung inyong mga lucky numbers. I-release na po natin yung blockages. Wala na ang mga blockages sa buhay mo. Physical, mental, emotional, psychological, no? Spiritual, and financial. Tinatanggal na po natin ang blockages. Maraming salamat, Earth Signs. Mag-ingat ka always and more blessings to come. Bye-bye!